Yo, what's up mga Chismosa and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin yung nagtitrend ngayon sa lahat ng social media at mga bali-balita patungkol sa inkwentro ng mga CPP, NPA at sa militar. Nagkaroon ng inkwentro sa Occidental Mindoro. Alright? So itong video natin ngayon is magbibigay tayo ng kaliwanagan para na rin syempre sa mga kabataan para hindi na rin sila umanib pa sa mga ganitong tao. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon, and by the way, maraming salamat po ulit sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa YouTube natin at sa mga lahat na nag-aabang ng mga ina-upload natin dito sa YouTube natin. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page po natin at yung ating TikTok account. So without further ado, umpisa na natin to. Let's go! So yun na mga kaibigan, merong babaeng namataan sa kagubatan ng Occidental Mindoro. Nakalimutan ko lang yung pinaka-specific na lugar nun. Pero yon, yung babae na yon ay isang aktivista na nagmula dito sa Manila. So yun ang nakakalungkot, meron kasi mga estudyanteng gano'n na umaanib, sa mga makakaliwang tao na naghahasik ng kaguluhan sa buong Pilipinas. At ang naman kasi doon is talagang nabibrainwash talaga yung mga estudyante. So ngayon nakita yung estudyante na yon, actually Phil-Am siya. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Ito, panoorin nyo sa video. Ipapakita ko sa inyo. So, ngayon, panoorin niyo po. Noong Enero 8, na-rescue ng Philippine Army si Chantal Anicush, 24 anyos, isang Phil-Am na kasama ng NPA sa enkwentro sa Sitio Mamara, Barangay Cabacao, Abrade Ilog. Umaasa si Aling Gina na makapagbibigay si Chantal ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. Almar Forzuelo, SMNI News. So, yun mga kaibigan, So, nakakaawa siya. Nung hindi pa siya napupunta sa kabundukan, is talagang malakas siya. Active nga. Aside sa pagiging activista niya, talagang active siya, malakas siya, talagang energetic. Pero nung nakita siya sa bundok, talagang nangihina, umayat, as in parang tuliro, tulala, parang nawala sa sarili. Yun lang ang nakakalungkot doon. Is maging eye-opener to sa lahat ng mga estudyante. Especially sa mga nag-aaral sa university na pinamumuguran ng maraming NPA. Kasi ang style nila mga kaibigan is nagre-recruit sila sa mga university at iba-iba pang mga eskwelahan. So binibrainwash nila, sinisiraan nila ang gobyerno. Yes, meron talaga mga corrupt sa gobyerno at wala naman din talagang perpektong gobyerno. Pero yun nga lang, sila binibrainwash nila at idinadaan nila sa maling gawain katulad po ng ginagawa ng mga rebelde. So ngayon, itong mga magulang ng mga babaeng mga estudyanteng namatay sa inkwentro is hindi rin pala sang-ayon sa sinalihang organisasyon ng anak nila. Meron pang isang magulang na umuwi pa ng Pilipinas, abroad kasi siya or OFW, So yun, umuwi siya para masilayan lang muli yung kanyang anak na nasawi sa inkwentro sa Occidental Mindoro. Ngayon, talagang desidido na silang kasuhan yung mga aktivista yun sa Kabataan Party List at kung ano-ano pa na connected sa CPP, NPA. So ito siya, si Renico. Sino nga ba si Renico? Si Renico ay isang batang politiko at abogado na kumakatawan sa sektor ng kabataan sa Philippine House of Representatives. Kilala siya bilang aktivista at leader, estudyante na tumutok sa mga issue ng edukasyon, kabataan at panlipunang pagbabago. Ito yung mga kaibigan, yes, maganda sana yung adhikain niya para tutukan din yung mga estudyante. Pero yun nga, hinaluan kasi nila. Alam naman natin yung mga estudyante, hindi pa talaga
open talaga yung mind nila para sa mga ganung bagay. Kaya napakadaling i-brainwash. Kaya yan ang tactics or strategy ng mga rebelde para makapang-recruit pa ng mga kabataan. And ito mga kaibigan, ano nga ba yung epekto ng pag-anib natin sa CPP-NPA, kung ano-ano pang organisasyon dapat alamin muna natin. Alam nyo ba ang epekto niyan? Sa panahon ngayon, ang pag-anib sa CPP-NPA ay mas nagdudulot ng panganib sa buhay, kinabukasan, pamilya, at kalayaan kaysa sa positibong pagbabago. Ito lang mga kaibigan, especially sa mga estudyante pa, mga kabataan na nanonood ngayon, or even sa mga magulang na nanonood ng video na to. Hopefully, i-share nyo rin po itong video na to sa mga kaibigan ninyo or may mga kilala kayong bata na nag-aaral pa sa mga university or kung saan mang school, basta estudyante. So bago kayo sumali sa kung ano ng mga organisasyon katulad ng mga ganyan, mga Makabayan Black, Kabataan, Party List, mga something ganon, tignan nyo muna yung pinaglalaban nila, kung tama ba ang ginagawa nila. No guys, alam ko kahit mga kabataan pa kayo, meron kayong wisdom and knowledge. Alam naman natin yan at marami na tayong pwedeng makuhanan ng source bago tayo makinig sa mga sinasabi nila. Kasi nga, yan ang strategy nila. Estudyante ang nire-recruit nila. Kasi nga, ang mga estudyante ay hindi pa talaga totally open yung mind nila sa mga ganyan. Kadalasan lang, open lang yung mind nila pag sila'y nakaranas na ng hirap sa bundok at muntikan ng mamatay. Katulad ng mga testimony ng mga sumukong dating NPA. Diba? So, hindi talaga siya okay mga kaibigan. So, make sure na kung may mag-recruit sa inyo ng ganyan, i-search nyo muna, alamin nyo muna. You have your own mind. Hindi kayo basta-basta dapat magpapakontrol sa kanila. Kasi ito ang nangyayari mga kaibigan. Yung mga leader na gusto na gumugulo sa ating gobyerno na tapos nadadamay pa yung mga ibang inosente. Yung mga leader na sa government lang, andito lang sa Manila, tapos ang ginagawang frontliner is yung mga estudyante, yung mga sumasali sa NPA, sa rebelde. Pahawakan sila ng baril at sila yung makikipagbarilan sa mga kasundaluhan. Ito na lang, imagine na lang, kung sila is gusto ng pagbabago laban sa mga korap sa gobyerno, bakit kailangan pa nilang pumunta sa bundok? Wala naman dun yung gobyerno. Diba? Yun na lang mga kaibigan, 2026 na. It's time to open your mind na mas palawakin pa natin yung kaisipan natin, especially mga estudyante. Bakit kung talaga may pinaglalaban kayo laban sa gobyerno, bakit kailangan nyo pang pumunta sa kabundukan at doon makipag-away at itaya ang buhay ninyo? Siyempre, ang kasundaluhan, hindi naman din sila papayag na itaya ang buhay nila para sabihin hindi maingatan din kayo. Siyempre, hindi nila itataya din yung buhay nila. Tapos, yung mga NPA na yan is talagang makikipagpatayan din sa mga kasundaluhan. Wala naman silang ginagawang masama at madami pang nadadamay ng mga inosente doon. Especially ako, taga Mindoro din ako mga kaibigan. Madaming nagpo-protest doon ng mga kabataan at mga ibang mga lokal na taga Mindoro talaga, nagpo-protest na gustong paalisin talaga yung mga NPA, yung mga nag-rally na yan sa Mindoro, Occidental tsaka sa Oriental. Kaya papaanong sasabihin pa nila Renico na ipaglalaban pala hustisya para sa mga namatay dahil sa enkwentro, dahil pinatay sila ng hindi yung ginusto ng mga kasundaluhan, pinoprotektahan din nila yung sarili nila at yung mga lokal doon para, di ba, walang mangyaring masama. Pero, yun na nga, dahil nga sa ginagawa ng mga CPP-NPA, madaming nadadamay. Tapos, pag silang nalagasan, palalabasin pa nila ang masama ang gobyerno. Yes, tama po, marami po sa panahon natin ngayon, marami talagang korap at marami talagang na-disappoint sa administrasyon ngayon. Pero, hindi po yan yung tamang paraan para sa hinahangad ninyong pagbabago.
Ang kailangan natin magkaisa at sa legal po natin idaan. Wag na po kayong pupunta sa bundok, especially sa mga estudyante. Kayo yung ginagawang panangga at pang frontline para makipagdigma sa mga kasundaluhan. Hindi rin gusto ng mga kasundaluhan na makipagpatay, pero kailangan din nila kasing protektahan yung sarili nila dahil meron din silang pamilya na uuwian. Diba? So, ang dyan, ang punot dulo na may kasalanan dyan, yung mga leader ninyo na nasa taas lang ng gobyerno, na nakahayahay lang, kumikita ng pera, samantalang kayo nagugutom, nauulanan, naiinita, na sa kabundukan, hindi nakatulog ng maayos. Tulad na nangyari sa PhilAm na yun na babae, buti na buhay pa siya. Hindi siya natulad sa mga ibang kasama niya. Diba? Sayang yung buhay nyo na pinag-aral kayo ng mga magulang nyo, tapos aanib kayo sa mga ganong mga tao, ganong organisasyon na sisirain ang buhay ninyo. Ang ganda sana ng pangarap ng magulang ninyo para sa inyo, kaya pinag-aral kayo sa mga magagandang eskwelahan, sa magagandang university, tapos sasali lang kayo sa mga ganyan. Diba? Ang ganda pa naman ng mga course na for sure, magaganda ng course ng mga yan, matatalino. Diba? Hindi naman yung basta-basta makakapasok sa mga university kung hindi matatalino. Kaya huwag nyo pong sayangin, especially sa mga estudyante, huwag nyo sayangin yung buhay nyo na makisama or makiisa sa mga CPP and PA. This is the right time na hopefully maging lesson learned itong video natin, itong pinag-uusapan natin. Yung mga nangyayari ngayon, mga nadadamay dahil sa mga kalokohan ng mga leader ng CPP and PA. Tandaan po natin, estudyante ang tinatarget nila at minamarket nila kasi nga alam nilang mamanipulate nila yung kaisipan ng mga estudyante. Kaya sa lahat ng mga estudyante, be wise sa inyong pag-iisip, maging matalino kayo. You have your own wisdom and knowledge. Kaya hindi nyo kailangan na ma-brainwash ng mga taong yun. Kung pansinin nyo na lang din guys, pag meron mga interview, yung mga leader ng CPP and PA na kumakataon, katulad ni Renico, pansinin nyo yung bawat salita niya. Yes, may pinaglalaban siya, pero parang hindi malinaw yung bawat sinasabi niya. Ang nakikita ko dito yung mga estudyante, may pinaglalaban sila pero hindi nila alam kung ano ba talaga yung pinaglalaban nila. Kasi nga, iba yung naitanim sa kaisipan nila. Kaya maging mindful po tayo mga kaibigan. Huwag po tayo basta-basta magpadala sa mga sinasabi nila. Marami ng internet, marami ng source. Andito yung internet. Mag-research po tayo kung tama ba talaga ang ginagawa yung mga nagre-recruit po sa inyo. So yun lamang mga kaibigan, nawa maging lesson learned ito sa mga kabataan, maging eye-opener to sa lahat. Now, especially kung meron pa lang nag-uumpisang nare-recruit kayo na mga ganitong grupo. Hopefully, 2026 na, i-open na natin yung mind natin. Alam ko matatalino ang bawat Pilipino. Kaya magkaisa po tayo at tuluyan po natin buwagin yung CCP and PA. So yun lang po mga kaibigan. Hanggang dito na itong vlog na to. See you on my next vlog. Bye!